Okay guys, welcome back. This time ituturo ko naman sa inyo kung paano aayusin yung orasan natin o yung time. Paano tayo magsisync. Okay? So madali lang naman 'to. Tara simulan natin. Okay guys, so ganito, minimum computer system requirements. Okay, kung napansin nyo, mababa lang talaga no, dual core lang. Kung naka i3, i5, i7 or i9 kayo or any AMD processor, 'di ba mas maganda? Kagaya nga nasabi natin, mas mataas yung specs ng computer nyo, mas maganda. Okay, minimum nga lang dito is 4 gig. Ngayon nasa 16 na nga, 'di ba? Or 32, mas mataas pa. Okay, so mas maganda, tingnan niyo na rin yung system ng yung computer nyo ha. Okay, so ito lang yung minimum natin. Okay, so pagdating dito guys, i-set up daw natin yung time natin to Beijing, okay? Time zone, tsaka time.nis.gov. Okay, mapa Windows 7 man, Windows 8, 9, 10, 11, okay lang. Wag lang Mac, hindi pala to gumagana sa Mac guys. Okay, kung sa Mac user ka, sorry. Okay, buy ka muna ng Windows. Okay, so kung nakikita nyo, tingin kayo sa baba ng computer nyo, okay, sa lower right, makikita nyo yung orasan. Okay, may oras dyan sa akin, alas 3 na dito. Okay, so click nyo lang, right click guys, right click, tapos adjust date and time. Okay, punta kayo dyan, tingnan nyo ngayon. Okay, right click, ayan, and then adjust date and time. Makikita nyo yan guys, basa-basa lang din. Okay, so eto sa date and time, again, sabi nga doon, i-adjust daw natin yung time zone natin to Beijing, +8. Ayan, Beijing tayo guys ha. Ayan, so sundan nyo lang yan guys, so ay nakalagay naman Beijing, okay, +8 yung time zone. Ang next instruction guys is yung papalitan natin ng time.nis.gov. Paano ba natin ipapalabasin yan? Okay, so dito tayo sa add clock. Okay? Okay, so pagkatapos niyan, makikita nyo yung internet time. Ayan, so ito guys, di ba? Match na sila. Ayan, so kung maliit yung screen ko guys, no, medium taas kasi resolution na gamit ko. Okay, so sabi naman ng iba, malinaw naman daw sa kanila. Ayan. Ayan, update and then 5. So, ganun lang, gagayahin lang natin dun sa kabila. Ayun na yung internet time. Click lang natin yan. Okay? Una, +8, di ba? Beijing, huwag kalimutan. Tapos, balik tayo sa internet time. Okay? So, click natin daw itong change settings. Okay? Tapos, palitan natin ng time.nis. Ang default kasi niyan, guys, is Windows. time.windows.com. Papalitan natin sa .nis. Okay, so madali lang naman, click update and then click OK. Okay, so di ba madali lang? Okay, so halimbawa sir, Windows 11 ako or Windows 10. Paano ba? Ano bang gagawin? Okay, so ganito. Ang una di bang shortcut dito lang sa orasan. This time naman guys, magta-type kayo. Okay, type nyo lang si control panel. Ayan, ayan sa control panel. Yung parang may magnifying glass dyan, type kayo control panel. Okay, so pag nakita nyo na, click nyo si control panel, ayan, meron clock and region. Okay, click nyo yan. Sige, click mo. Ayan, kita mo yan, di ba? I-click mo lang yan, tapos makikita mo dun date and time. Okay, so nandyan na ngayon sa gilid mo si add clock. Ayan. Okay, so kung nakita mo yan, ganun din yung lalabas. Ganun na ganun din. Okay, so ulitin mo lang din yun. Palitan mo lang yan to Beijing, +8. Internet ka itong ano natin, time zone to .nis. And then update and then click OK and then tapos na. Okay, so hintayin kita ha. Okay, so hintayin kita. Okay na, nagawa mo? Okay, so next guys, ang next natin is 'di ba, meron tayo doon ida-download si Ginger. Okay, so eto na 'yon. Okay, so pagka-download mo kay Ginger, syempre dapat alam mo rin kung saan siyang folder. Rhyme, 'di ba? Kung saan siya naka-save. Okay, dapat tandaan niyo kung saan niyo sinesave ha. Okay, mas maganda naka-set up na kung saan niyo siya i-save. Next is eto. Okay, sa Visual C naman runtime, titingnan nyo dito guys, dito maraming nagkakamali. Kung ano yung system ng computer nyo. Kung by 64 ba kayo or by 32 na bit. Okay, so paano ba natin malalaman yan? Paano nga ba? Okay, so ganito. Punta kayo sa may computer nyo.
Ayan, yung folder na yan. Tapos dito, right-click kayo and then properties. Okay, right-click guys ha, properties. Ayan. Tapos niyan, makikita nyo dyan, ayan na nga. Sa akin guys, ang gamit ko is by 64. E di syempre, ang ida-download ko din is by 64. Kung ang gamit nyo is 86, edi 86 din. Or yung 32, edi dapat dapat yung 32 din. Okay? So madali lang, 'di ba? Paano ba natin hahanapin, sir? What if 32 yung na-download ang meron ako? 64 yung binigay mo. Okay, so ganun lang. Punta lang kayo sa Google. I-Google nyo lang yan, guys. Okay? Punta kayo, Google. Ayan. Tapos, i-type nyo lang Visual C Runtime 32. Ayan. Ayan. Tapos, i-click nyo lang yan, syempre. Pag click nyo yan, ganun pa rin yung lalabas doon. Okay? Nagpalit lang siya ng 32. Okay? So, sa akin naman is 64. Same lang din naman yan. Okay? So, i-download ko na tong 64 ha. Okay? So, dapat alam nyo din kung saan siya din-download or saan siya napunta na folder. Okay? Madalas naman yan sa default yan, nasa download siya ng folder eh. Okay? So, next guys, pangatlo. Yung 7-zip. Okay? So, i-download nyo rin yan. Halimbawa, meron na kayong WinRAR. Okay lang. Or meron kayong WinZip. Any extractor guys, okay lang. Okay? Kasi pares lang naman sila ng function. Okay? So, hindi na ako dito, tuturo kung paano yan kasi napakadali lang naman i-download yan at saka i-install. Diba? Pag na-download mo, hanapin mo yung install and then hayaan mo na siya mag-install. Okay? So, tapos, ganun lang kabilis. Okay? So, dito guys, syempre, di ba, hanapin mo yung kung saan mo siya din-download. Okay? So, sa akin, dito siya napunta. Asa na ba yun? Okay? So, ganito. Halimbawa, ito. Ito yung lalabas. Yung zip files. Okay? So, anong gagawin dyan? Yung zip file na yan. Right-click mo. Ayan. Right-click. Sige, right-click ka muna. Okay? Tapos, kung 7-zip, 7-zip din. Kung WinRAR, any names guys. Kahit anong names. Okay, suppose dito guys, after mo mag-right-click, merong drop-down menu. Okay, so pili ka lang dyan sa extract here or itong pang-apat. Ang kagandahan guys, kapag itong pang-apat ang pinili mo, meron siyang sariling folder. Okay, kaya kung ako sa inyo, pag mag-extract kayo ng files, para hindi magulo lahat ng files nyo, extract nyo siya by folder. Okay, so pang-apat yung gagamitin ko para ganito yung lalabas. Okay, so pag i-click natin yan, nandun yung laman sa loob. Okay, so kung napapansin nyo guys, meron ditong isang notepad, naka-file name Pink Elephant. Okay, so pag nakita nyo yun guys, huwag nyo buburahin ha. Kasi hahanapan kayo ng code niyan. Okay? Pagdating nyo, halimbawa nakaptapos na kayo sa training nyo, hahanapan kayo ng code. Okay, so anong Pink Elephant? Sir, ano ba yung Pink Elephant? Doon nyo hahanapin ha. Huwag sa akin. Doon nyo hahanapin. Okay, so dito guys, dapat sa drive C, tapos ginger na siya kaagad. Dito nyo siya ililipat. Okay? Ayan. So, dapat guys, pag open nyo ng ginger, eto na agad ang bubungad sa inyo. Okay? Kasi marami kasi dito guys, na pagbukas nila ng ginger, parang ganito ha. Sample ko, parang ganito. LD player. Kunyari ginger, drive C. Eto. Pag click ko dito, another folder. Ayan. May isang folder. Pag click ko, another folder. Pag-click mo, another folder. Okay, so wag ganon. Okay, so dapat, ganito. May iba nga umaabot pa nga sa 6. Napakaraming subfolder. Okay, so wag nyo gagawin yan ha. Dapat, pag-click nyo ng my computer, drive C, or kung drive D nyo man in-install, okay, dapat ang lalabas guys is folder. Hindi ganito. Hindi ganito napakaraming folder. Okay, dapat 3 lang. Okay, bakit 3? Kasi syempre, sa drive C, doon kayo nag-i-install eh, 'di ba? Isa, pag-click nyo sa drive C, 'di ba? Labas na agad yung ginger. Okay? Dito syempre doon nyo siya in-install eh. Kahit saan diyan na drive, kung kahit gaano pa kadami yung drive nyo, guys. Okay? Mas maganda kung sa C nyo install or sa D. Okay? Halimbawa, pag-click nyo ng ginger, eto na dapat ang bubungad sa inyo. Okay? Malinaw? Ayan, since training kayong guys, syempre training muna yung gagamitin natin. Okay, so sa training ako magtuturo. Okay, so i-click nyo lang yan, yung i-right click nyo yan guys, tapos dalhin nyo yan sa desktop. Yung isa naman, yung isa,
yung may arrow guys, yan is yung kung talagang mag-a-apply, kung magtatas na yung actual. Okay, gagamitin nyo yan sa actual task na. Sa training, syempre training din yung gagamitin. Okay, so right-click nyo lang to or pwede rin double-click para mag-open. Okay, mamaya, pero hindi pa yan magra-run guys. Alam nyo kung bakit? Kulang pa kayo sa Visual C. Ayan, lumakas yung ulan. Okay, so maulan dito sa amin guys. Ito nga yun guys, yung pink elephant. Huwag nyo yan burahin ha. Hindi ko na in-open kasi meron yung password kasi sa loob. Nandyan yung code nyo. Okay, so kayo, nandyan din yung code nyo. Pag hinanap kayo ng pink elephant. Okay, so wag kayo maano ha, wag nyo na itanong kung ano yung pink elephant. Sinabi ko na dito. Okay, so next tayo. Dito naman tayo sa Visual C, runtime. Okay, so anong gagawin? Okay, again, kung na-set up nyo na sa 32 or sa 64, okay, anong gagawin? I-extract nyo yung Visual C. Ganun pa din. Okay, extract nyo lang. Dito, dahil naka-folder na siya, naka-separate na, gumawa na ako sariling folder, pwede na ako mag-click ng extract here. Kasi nga, naglagay na ako ng sariling folder. Okay, so ang susunod nyo gagawin guys, i-click nyo lang tong install all. Ayan, etong install all. I-run nyo lang yan. Ayan. Yan na yan. Yan. Install all. Okay? Pag install all nyo yan, syempre, pindutin nyo. Hindi yan mag-i-install nang wala kang ginagawa. Okay? So, pag ganito, yes mo lang. Yes mo lang. Sa akin, i-cancel ko na kasi hindi ko naman siya kailangan. Kasi nga, meron na ako. Okay? Ayan. So, nawala siya kasi nga, kinancel ko siya. Okay, so ganun guys, yes nyo lang yun ha. In kaso, maano nyo yun. Makita matawag doon, ma-encounter nyo yun. Yes nyo lang syempre. Yes nyo yun lahat. Lahat ng sasabihin doon, itatanong doon, yes. Hanggang sa matapos siya. Okay? Okay, so nag-black screen yun sa akin kasi nga, hindi ko na ni-record yun. Kasi nga, no lang naman ako doon. Okay, so afternoon, pagkatapos nun guys, i-click nyo na tong Ginger na may training. Okay? So pag na-open nyo to guys, hindi yan mag-error kasi nga tama yung ginawa mo. Kapag mali yung ginawa mo guys, hindi to magbubukas. Hindi to bubukas. Okay? Mag-error yan. Hahanapin yan siya ng error. Wala daw yung MSCV something 100, ganon. Mga error niyan, mga .dll. Okay? So ganun guys. Pag once na open nyo na yon. Okay, so pupunta kayo doon sa Ginger folder nyo. I mean yung tawag doon, yung Ginger website. Okay? Yun yung Ginger website guys ha. Nandun naman yan sa link nyo eh. Okay, kung in case guys yung ginamit nyo yung bago, ganun pa rin naman, may instruction din doon para doon sa bago. Okay, di ba binigyan kayo doon ng kung ano yung account mo, meron doon XF something. Ang gagamitin mo dito guys, yung Gmail mo. Okay, Gmail hindi yung sa'yo mismo ha. Yung binigay sa inyo nung nag-invite or yung tawag doon, yung referrer nyo. Bibigyan kayo niyan, magme-message yan sa inyo, o eto yung account mo, pwede ka nang mag-start. Ngayon, yung binigay sa inyo na account guys, doon mo siya i-open sa website. Dito. Okay, tandaan nyo, dito nyo yun i-open. Halimbawa, binigay ako ng pangalan ko ganito. Dito ko siya isi-save o i-open. Yung Gmail. Hindi yung XF ha. Yung Gmail na pre-provide nung nag-invite sa inyo. Okay, so dito guys, after nun, ang gagamitin nyo naman dito para ma-open nyo yung Ginger, okay, na app, eto, yung labeler ID. Okay, sa inyo guys, isa lang makikita nyo muna dyan kasi trainee pa lang naman kayo. Okay, so i-open nyo to, ay hindi pala i-open, i-copy-paste nyo to. Okay, yung account, yan yung ID. Syempre yung password, yan yung gagamitin mo. Okay, so i-copy-paste mo ito, yung account para sa username. Okay, so ito guys ha, yan yun, yung nandun naman yan guys, mayroon kayong guide dyan. Ito na yung makikita nyo, actual. Okay, dun sa guide, makikita nyo rin yung mga link na yan. Dito, pinapakita ko sa inyo kung ano yung gagawin. Okay, so account, copy-paste, password, copy-paste, and then okay. Okay, so lalabas niyan dito guys, yung task, yung eto na mismo. Okay, so dito nyo bubuksan yung mga trainings. Ito yung tinatawag na 34 task
training. Dapat maipasa nyo to para makapag-work kayo dito as a labeler. Okay, so anong gagawin? Nakikita nyo yung letter M, ibig sabihin manual yan download, magko-control D kayo dyan. Okay? Ang gagawin nyo naman para hindi na kayo mag-control D, iset nyo lang yan to A para automatic. Okay? Kiniklik lang yan guys. Yung mayroong up, down. Yung up, syempre upload, yung down, download, yung may arrow. Ito, click nyo lang yan para maging A. A means automatic, M means manual. Ano ba yung automatic? Syempre, hindi ka na magda-download every time na mag-pull ka ng projects. Okay? So, ganito guys. After nito, Control D, may lalabas na project dyan ha. Yun yung gagawin nyo. Again, wag na wag nyong ipapasa yung projects dyan guys na hindi nyo tapos. Okay, so ganun guys, tandaan nyo lang yun ha. Wag na wag kayo magpasa ng project na hindi tapos. Okay, so dito guys, magbibigay din naman ako sa inyo ng answer key. Okay, so ibibigay ko rin yan dun sa link. Okay, bibigyan ko kayo niyan kung saan at papaano. Okay, so dapat hanapin nyo yung sa ano guys ha. Tawag doon, 34 task tutorial. Okay, so nandyan naman yan. Nandyan yung mga sagot guys. Hanapin nyo lang. 1 to 8, okay, hanggang 1 to 34. Nandyan lang yan sa baba guys. Sunod-sunod yan. Ayan, 1 to 8 hanggang 34 yan guys. Okay, so yun lang guys. Again, huwag nyo kalimutan i-subscribe yung channel natin guys ha. Dito sa YouTube guys. Sa Facebook, meron din tayo. At gusto nyo mag-join, okay, sa aming page, okay, ng mga virtual labelers para marami pa kayong mga matutunan, pwedeng-pwede. Okay, so yun lang guys. Kita-kits tayo sa next na tutorial. Hanggang sa muli.